Alam mo ba na noong taong 2001, napabagsak ang isang presidente dahil sa isyong may kinalaman sa Huweteng? Ito ang kwento ng ERAP impeachment scandal, ang kasong yumanig sa buong bansa at nagtulak sa People Power 2. Nagsimula ang lahat ng akusahan si Pangulong Joseph ERAP Estrada na tumanggap umano ng milyon-milyong piso mula sa illegal numbers game na Huweteng. Ayon sa dating kaibigan at gobernador ng Ilocos Sur na si Luis Chavit Singson, personal daw niyang inabot kay ERAP ang pera bilang bahagi ng kita mula sa Huweteng. Bukod pa rito, lumabas din ang mga isyu ng mansions, Jose Velarde bank accounts, at di umano'y paggamit ng pondo ng gobyerno para sa personal na interes. Noong Disyembre 2000, sinimulan ang impeachment trial laban kay ERAP. Lahat ng mata ng sambayan ng Pilipino ay nakatutok sa telebisyon, parang teleserye sa Senado. Pero nang pigilan ng majority senators ang pagbubukas ng isang mahalagang envelope na posibleng magpatunay sa korupsyon, nagalit ang taumbayan. Ito ang tinawag na second envelope controversy. Sa loob ng ilang oras, libu-libong tao ang nagtipon sa EDSA Shrine. Mga estudyante, simbahan, artista at maging sundalo, sama-samang nanawagan ng ERAP resign. Sa tindi ng pressure, umatras ang mga opisyal ng gobyerno at militar sa suporta kay Estrada. Noong Enero 20, 2001, iniwan ni ERAP ang Malacanang at itinalaga bilang bagong pangulo si Gloria Macapagal Arroyo. Mula noon, naging simbolo ang ERAP impeachment ng kapangyarihan ng taumbayan laban sa katiwalian. Isang leksyon sa kasaysayan, ang tiwala ng bayan. Kapag nawala, wala nang bisa ang kapangyarihan.